Sir, magandang umaga ho sa inyo and welcome ho dito po sa atin hong palatuntunan. Kumusta sir? Ang panahon ho ninyo ngayon dyan at kumusta ang weather condition ho ninyo sir? Ang magandang umaga po sa Pilipinas, isang magandang hapon po dito sa Mexico, no? So ngayon, maulan na ulan dito sa Mexico at medyo kani-kanina pa yung ulan pero hopefully sa mga susunod na araw, maging maayos ang ating kalagayan sa klima para maiganap ng maayos ang susunod na ng World Cup dito sa Mexico. Opo. Anyway, sir, no, syempre talagang ito po'y siguro mga more or less 1 month na lamang ho, ano, yung pong, FIFA World Cup. Gaano ho ito pinaghandaan ng Mexico, sir, as one sa mga host country nito pong FIFA World Cup po? Tama po, no? I think nung na-identify ang Mexico bilang isa sa mga host countries for FIFA World Cup, pinaghahandaan na po ng bansang ito yung infrastructure. Last year pa po may yung paghahanda nila lalo sa pagpapaayos ng kanilang mga airport at mga transportation system. Dito po sa Mexico, kakabiyahe ko lang po at nakita ko na marami pa pong ginagawa sa airport, sa international airport. Hopefully matapos nila ito in 1 month kasi mag-uumpisa na nga po, no, exactly 1 month from now, June 11 ang magiging first day, ang opening po, no, opening games dito sa Mexico. Opo. Sir, no, as to dun sa mga facilities, may mga bago bang itinayo aside sa improvement ng mga airports? May mga bago bang itinayo na mga football field or kung ano pa man sa Mexico? Yes, alam niyo naman po siguro dito sa Latin America, favorite po yung football, no? So basically marami na po talagang football stadiums. Ang ginawa lang po nila ay inayos to be in the standard ng FIFA, tulad ng mga yung stadium sa Monterrey na isa. Dito kasi sa Mexico 3 cities kung saan gaganapin ang World Cup. Dito sa Monterrey, north po siya ng Mexico, dito po sa Mexico City kung nasaan po tayo ngayon, at sa city ng Guadalajara. So itong tatlong cities po, lahat po sila nagsisihandaan. Ang gagamitin lang po yung mga established na stadiums na. Yun lang po, may mga improvements pong ginawa, may mga ilang buwan din po silang sarado dahil kailangan po condition po ang stadium based sa requirements ng FIFA. So yun po yung mga inayos nila, particularly sa stadium. Sa Monterrey po, marami po silang inayos sa kanilang transportation infrastructure. Naglagay po sila ng mga parang LRT po natin. Dati po wala po yun, pero ngayon magkakaroon na para mas serve, no, ang mga participants at mga manonood ng laro. Kasi may marami-rami na pong laro gagawin sa Monterrey. Lahat po, buong bansa ng Mexico ay naghahanda, nag-aayos ng mga transportation, mga daan, mga airport para po maayos ang pag-host nila sa taong ito. Opo, sir. And so far ho, sir, no, pagdating ho dito po sa yung pong sa tourist arrival dyan po sa Mexico, kumusta, sir? May napapabalita na ho ba na nagkakaroon na ho ng mga fully booked hotels or accommodations dahil po dito, or wala pa naman po? Tama po. In fact, last year pa po, kung last year pa po kayo nag-book ng mga hotel rooms, noticeable po yung pag-jack up ng mga presyo malalap, especially ng mga hotels na malapit sa venue at yung mga hotels na malapit sa tourist areas. So we really are expecting a lot of people to be coming over dito sa Mexico. At siguro din po may mga ilang Filipino enthusiasts, no, na makakapunta rin. So siguro po mapaghahandaan din po talaga ang mga medyo pagtaas ng presyo. Actually nga po, marami pong Meksikano na nasasabi na baka hindi nga daw po nila ma-afford ang ticket kasi nga medyo steep nga po, no, ang presyo ng mga ticket papasok sa mga laro. Pero yun, really expecting na pagtaas ng taripa ng mga hotel,
Siguro restaurant at marami pa kasi they will take really advantage sa pagdating ng turismo dahil malaki din po ang investment na nilagay ng gobyerno sa pag-host ng mga laro dito sa Mexico. Opo, sir. Sir, dito po sa binabanggit ho ninyo, no, talagang tumaas na ho ng husto yung pong presyo sa mga accommodations and even ho probably pati ticket. So talagang no, talagang definitely yung iba ay talagang mag-aagawan para ho dun sa mga accommodations na yan para ho at least ay makapag-reserve na. So far ho sir, may info ho kayo kung aling mga bansa yung pangunahin ho na panggagalingan ng mga bisita ho ninyo ngayon dyan, sir? Ang alam ko po ay for the inauguration game sa June 11, Mexico versus South Africa po yata ang maglalaro. So these are two very powerful football teams. So medyo exciting. Sa mga meron din po tayong nabasa, I think Qatar, Spain, may mga games din po sila dito. So we really are expecting a great number of people, a great number of players at lalo na mga tao from these soccer crazed countries kasi fanatics po talaga sila sa football. So marami-rami rin po tayong mini-expect na mga players from all over the country, all over the world. Opo, sir. And so far ho, sir, no, pagdating ho pala dito po sa paghahanda, no, pati po pala yung mga klase ng mga estudyante naging affected, sir? Tama ho ba? May initially po may pinag-usapan na gano'n pero ang late ang pinakabagong pronouncement ng gobyerno ay magtatapos ang school year as scheduled, which is July 5. So dati kasi may lumabas na announcement na aagahan ang bakasyon ng mga bata. Marami pong magulang ang nag-comment. Siyempre, anong gagawin ng mga bata? Medyo mahaba-haba din po. Balak po kasi nila June ang ending ng klase. Usually dapat lang po 6 na linggo lang po ang bakasyon. Pero kung gagawin nilang June 5 or earlier, medyo mahaba-haba din po. So, at kukunti po yung magiging matutunan ng mga bata. So, I guess binalik po ng gobyerno. I think ngayon lang o sa nung isang araw, in-announce na as scheduled po na ang classes, ang school year calendar. Sa bagay ho, ano. Anyway, sir, as to security preparation, sir, paano ho nila pinaghahandaan ho ngayon ito sa Mexico po? Yes po, maraming mga maraming security measures ang ginagawa ng gobyerno ng Mexico, lalo na po starting from the airport, may mga bago silang rerouting na ginawa, changes sa mga Uber o mga dapat mga accredited taxi lang ang pwedeng pumasok sa airport. Isa po yan sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno para sa security. At syempre po, ine-expect po natin ang deployment ng marami sa kanilang security forces and personnel para masiguro na maayos po at safe ang pagganap ng FIFA World Cup dito sa Mexico. Sir, pagdating ho dito naman ho sa dito pong team ng Mexico, may info ho kayo, sir, kung paano ho nila pinaghahandaan ho ito sa ngayon, lalong-lalo na, 'di ba? Parang kung hindi ho tayo nagkakamali, sir, yung pong last na panalo ho nila sa FIFA is matagal-tagal na rin. Parang tigang ang ang team ng Mexico when it comes to dito po sa kanilang panalo, kasi kung hindi ho tayo nagkakamali is yung pong Confederation Cup champion ho sila is nung pong 1999, tama ho ba? If I'm not mistaken. Well, siguro mas alam niyo po, but ang alam namin, ang nakikita po namin dito,
malaking pressure po for the Mexican team na Oo. may at least man lang no makapagpakita ng magandang game para sa mga kababayan nila. I'm pretty sure the pressure is high on the Oo. Mexican team para makashow no ng a good game at least no. Kasi syempre ang mga Mexicano po ay matitinding fans ng football. So ito po ay medyo mataas din po yung expectation sa mga manlalaro ng Mexico. So tignan po natin. It's gonna be exciting. Medyo I think as early as now malaki po yung bentahan ng kanilang jersey. So may malaki po din pong suporta galing sa mga tao sa mga Mexicano para sa kanilang pambansang team. Opo, kayo naman ho sir ng mga Pilipino, paano ho ninyo ito inaabangan sir? Or may mga pag-aabang rin ho ba kayo na ginagawa ho sir dyan po sa Mexico in relation ho rito sa FIFA World Cup po? Well, although maliit lang po yung number ng mga Filipinos dito sa Mexico, meron po tayong mga ilan na Filipino fans ng football, no? Lalo na sa mga Pilipino na medyo matagal na rin po dito. Of course, I would assume they would be going for the Mexican team, no? At yes, but we will have to tell them, constantly remind po natin mga kababayan na mag-ingat-ingat kasi we can imagine the crowd no sa mga panahong yon. At I'm pretty sure lahat ng mga Pilipino excited po sa kaganapan nito kasi medyo matagal-tagal na rin po nung huling naging host ang Mexico ng isang World Cup. Although this will be their third hosting, pero it's gonna be exciting at we share the excitement of all, lalo dito po sa embassy, mga kababayan natin tungkol sa mga parating na games. Right, sige po. Anyway, yun na lamang ho sir, no? Sa ngayon at syempre ibibigay ko na lamang ho yung pagkakataon ho sir, no? Kung may mga gusto ho kayong batiin sa mga nakikinig ho ngayon dito po sa Pilipinas or mga kababayan rin ho natin diyan po sa Mexico ho sir. Maraming salamat, Bombo Kevin. Ating binabati nating lahat ng mga kababayan dyan sa Pilipinas at dito sa Mexico. Naway magkaroon tayo ng magandang mga hopefully we'll have a good time sa mga susunod na araw dito sa World Cup. May dyan sa Pilipinas, manood po kayo. It's gonna be exciting. Dito sa Mexico, kami din po. At yun lang po. Maraming salamat sa pagkakataon na ipamahagi namin dito sa inyong show ang mga kaganapan dito sa Mexico. Maraming salamat. Sige po sir. Sir, maraming salamat sa inyo pong oras. Gracias, sir. At syempre, again, magandang gabi ho sa inyo, sir. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Salamat po. Yan ho mga kabombo. Syempre, ang atin hong kababayan. Actually, si Sir Ralph Roldan, mga kabombo, ay First Secretary and Consul of the Embassy of the Philippines in Mexico.